sa bana sa pagigugma sa iyang asawa. Lisod para sa asawa nga musubmit sa iyang bana. So, ang command sa husband to the wife is to love ang iyang wife. Pero ang wife toward her husband musubmit. Nga naman na daghang mga asawa nga dili man makasubmit sa iyang bana. Okay, nakulangan sa gugma. So in fact, ang driver sa family, both the husband and the wife. Wala nagpasabot nga ang husband lang, wala po na magpasabot nga ang wife lang. Doon yung mga various aspects of the mysterious type of Christ. Dahil di ka padayag diha sa iglesia, ug naa sa Ephesians nga bulat. Amen. Pero importante man nga alam nato nga mga Kristohano nga i-take nato ang ato ang married life. Kaya maka-epekto ng good name sa ato ang social life, especially kita ng mga Christian na ata sa church life. So, unsa man lamang ang ato ang testimony diya sa ato ang society, kung ang banag asawa awayon. Kung sa testimony nato diya sa church life namo, kung ang banag asawa awayon. So, meaning, importante kayo nga sa kinabuhi sa kaminyoon, tunay daghang mga adjustments. Especially, unahon ginato, isentro ginato si Kristo. Sentro nato ang ato ang Ginoo. The wives will know what their responsibility is. Masayod po ang mga becoming wife. And also, to those who are becoming husband. Dahil ang nakay gift sa eunuch. Sa Bible naman ko'y itawag ang eunuch. Kanang niligid maminyo. Kanang niligid bubati o kailigon. Pero ako pa, nako'y itawag o kuwan, eunuch by choice. Kanang gusto rin yun nga, hindi gusto responsibility, unang hindi gusto nga magminyo. Pero, according sa Bible, kinahanglan yun nga ang matagusan nato muagi nagkag kami noon. Kaya doon na special kayo nga breaking diya sa kami noon. Nga dili mahimo sa diyang single pata. Sa diyang single pata, we are lang easy go lucky bitaw. Gusto ka, ay mga butang na gusto nato, ay mga butang na dili gusto nato, di kaya nato ni. Pero sa diyang maminyo na ta, kana ato ang married life, gamito na sa Ginoo para doon ay mga butang nga pagabatukan nga ni nato. So, ang writing ni Paul sa Ephesians did not separate the married life from the church life. So, connected ni ang family life to the church life. Blended together. So, actually, ang married life is a part of the church life. So, kung sa testimony ninyo mag-iayon kung timpong Domingo, ikaw lang umato simbahan. Kunya, ang mag-iayon di ay, doon na di ay dikil ang banag asawa. So, sa mana, plastic. Okay lang na plastic kung kapirwin. Pero kung dili, pero alam na to, dili siya, no, angay. Amen? So, difficult kayo, alam na to, nga, dili makabaton o gustong married life diya sa proper church life. The relationship between wives and husbands is connected to the matter of being filled in the Spirit. Dayon, it is the aspect of daily living of those who are filled in Spirit unto all the fullness of God. So, kung gusto mong masairan ang usa ka asawa, pangutan-an lang ang bana. Kung gusto pagpugang masayod sa bana, pangutan-an lang ang asawa. Kung gusto mong masayod ako, pangutan-an lang yung atiros. Kaya di ang masuta ang ato ang Ginoo nga pagkinabuhi. So, wives, una din isutan ang asawa. Kung sa man ang asawa sa verse 22, wives, be subject to your own husband as to the Lord. Sa ito pa, ang
wife, doon na siya ikagalingon niya, bana. Unang in the Bible, especially sa New Testament, wala na ni pareha sa Old Testament ka-practice ang polygamy, many wives. Pero, in the New Testament, sa bagong tugon, ang gitudlo sa Diyos is monogamy. Usa na yun. Doon ay usa ka asawa o usa ka bana. Ang wives, asa man mo subject? To your own husband. Mostly sa pamilya, mag-away ang banag asawa. Kaya mo yung naling asawa nga, may pamanto si pare mo, may pamanto si so-and-so. Nagpasabot nga, iya inuong kumpara o gi-praise ang lain nga bana kaysa iyahang bana. Manang ingon ang bana. O sige, kamu na ipag-ipo ni pare. Pero in the Bible, mo subject yun ang asawa sa kaugalingon niyang bana. Usa, isang tag-unsa siguro ang inyong bana, sisters, sa umalabot. You need to come to the Lord, kailangan na maging mga problema, na maging nato masabdan kaliwala sa mag-iayon, pero unta sa Ginoo nga makasubject, especially sisters, makasubject mo sa kaugalingon ninyong bana. Manang ayaw din mo pagaling ninyo sa ang sabi, tinguha ka sa inyong kauban eskwela, dayon dugang ang mga adjustment sa kinabuhi, dili dali. May yung tao, kanang pag-ninyo, pareha na siya, o kanang mukhaon, bitaw ka. Kunya, pag hungitin mo, init kaya kayo kong kanon, kung saan yung waton? Pilwa. Ang kami nyo, dili mo nanak. Once ka makasunod na ta sa married life, there will be no exit. Maon ang bina siya. Hantod ka sa hantod sa kamatayon. Manangin gamay. It is exhortation concerning married life. Ang apostol, una niya dimension ng wife. Kaya ang wife manggod, especially sa Genesis 3, ang unang nakasala o nadamay niya ang iyang bana. So husband, in your family life, so do you obey your wife? Di pangutana ang mga asawa ang bana. Then she obeys you. Kung sa'y kailan sa obedience o kanang subject. Obedience and subjection. For example, ang example lagi kay sa mga Christian family man. Dita, moingon ang imuhang moingon ang imuhang bana nga ayaw simba. Musimba ka? Oo, dili. Kung musimba ka, nagpasabot na wala ka ni obey sa iyaha. Pero, kung musimba ka, kuhaan ka na ko og kagawasan. So, musubject ka kung doon sa iyahang kanang consequences na sumala sa imong gihimo. So, nagpasabot na ang subjection, ang subject, pwede na siya. Kanang firm na siya. While obedience, relative na siya. Usab-usab. Kaya namin mga butang na hindi maka-obey ang asawa sa kanang decision sa bana. Pero kung doon sa ipagabuhaton sa bana, o doon sa mga consequences, mo subject ang asawa na. Unay, nga termino. Most husband would have to answer that obey their wives more than their wives obey them. So, mostly, no, brothers, ngayon ka nga, pasakop yun ako ang asawa sa ako. So, sa kami yun, di kita ko yung anak, magpasakupay yun ang usap-usap. So, niya, nakoy example nun yan. So, do you think that it is not right for husband to obey their wives? Di ba right na pati ang husband? So, in the Bible, sumala sa kamaturan, ang asawa ilang igo nga mo-obey sa bana, pati ang bana mo-obey sa iyahang asawa. Para nga, doon ay peaceful nga married life. So, doon na mo yung mga argument. So,
Nahibog ka lang namin ikaw magtambag bitaw sa tuwan, kami niyon. Ikaw bana, kung ang imuhang asawa kalayo, ikaw tubig. Kung ikaw asawa o bana, kung imong asawa kalayo, ikaw ay mong tubig. Na kung mag-abot o puro kalayo, lubog na. Doon na po yung sa example nga. At ino, di ka pahita mo. Doon yung magkayon. Ingon ang bana nga, dahil magsabot tayo. Basta galing mabalik ang akong kalo, ano ng bana, sa iyang kalo naman din ang buod. Pag mabalik, galain ang buod sa bana na, nung ayaw ang lugaw. Ingon mga asawa doon. Kung mabalik na galing ako ang saya, ayaw buod ang lugaw, kaya galain ako na akong buod. So, doon sa kadaw ni Ana, nag-abot na puro man nga balik. So, wag dili peaceful ang ilahang married life. So, dagan karon sa kalibutan. Dili peaceful ang married life. Yan naman, nakulangan sa daghan ng mga adjustments. Murang dili kalim. Dili sa yun ang kaminyoon, mga isuon. Brothers and sisters. Murang una-una agin ninyo. Ingon, sa kadaganan, kung nakaka sa social media, think first before you click. Think maybe 10 times before you get into married life. Una-una yun. Kung karang mo ang inyuan, kung sama na, magkasundo pag yun mo, kaya karang malagkuya ba, 10% pala na ang ipakita nga kayo. Ang 90% na nakatunang dili maayo, di taguan na. Reserve ba? Pero hindi kami nyo na, dito na, makita na ang 90% na itaguan. Nga, kasi istorya rin ni kami nyo. Kung ingon na yun, nagkibalo pa lang ko. Nga, inunahan ni ka. May pa na. Pero di, package deal na siya. Nang, uta, makaanggo mo nga, related sa kami nyoon, doon ay mga elderly ones, kaya nyo mga kaduhan before mo kung mo pakigsayod or ang mamagod kay tawag na mo na fellowship. Mo-open ng mga YP sa mga, iunahan nila ang situation, kaya nakwatong na mo o makaya na mo reach out ang other parties, i-fellowship ko na kung compatible ba sila sa usag-usag. Kaya kung di wala man tamang ingon nga magpugong sa kaminyon, ato lang karohon. Kay dagang mga naginyo karon, grabe kabungga ang kasal, mangutan pa magaling. Pero sa unahan, kung sa insulta, bulag na. Kung sa iluoy, ang mga anak o magkaanak magaling. Murang ginai-consider ninyo. Kaya atong kami yun, bisag na ingon sa Biblia na exception to the rule, nga makaminyo patagain, pero unta, isipon na to nga, once na maminyo na tama, o nagina. Ayaw din mo ingon nga, dula-dula ang kaminyoon. Especially kung makasunod na tao, puyab-puyab, kaya na, isod na nila. Kaya, naraman mo sa stage nga, paingon na. Then, so, in 1 Peter 3:7 says that the wives are weaker vessels. These are the reason when iyon si Paul nga sa episo, una niya i-mention ang babae. Dahil iyon din nga may kalamigitan yun kay ang strong side usahay kay magdiman man sa mga weaker side. Walang kasagaran yun, pero lahi naman ron. Kay sa una, yung anak yun, ang banag yun mo ay magusog. Pero karon, doon na po yung principle. Who has the bread, who has the rule? Kaya anak, kung kinsay na yung trabaho, o naitingog sa panimalay. Kung kinsay, kung puro na yung trabaho, kung kinsay dako o sweldo, mo ay magbuot sa panimalay. So, manang stronger, mag-demanded siya sa mga weaker ones. Pero kung ikaw na ang principle nga ito ang buktan, hindi maayo ang pamilya.
Ingon ka rin na because we are all familiar with this exhortation, there is no need to say anything to strengthen it or to intensify it. So, ang prinsipyo, dili yun punta nga the stronger ones mo demand sa mga weaker ones. Especially kita mga lalaki kay mga strong ng yan na disposition. Dayon, subjecting to their own husband. Muna yung ginong nga ang asawa, kinahanglan gid siya mo subject sa iyang bana. Most wives appreciate and respect others' husbands. So, lisod kayo nga sa uban inon. Doon ay mga butang na imo yung i-appraise, imo i-exhort ang imuhang asawa sa mga maayon niya nga mga virtues. Bitan. Kung saan yung pag-inon na nagluto ang iyong asawa, para. So, doon ay mga barang iwan nga. Latihan mo muluto. Nanti mo yung para. So, hindi na siya sa pag-anay. Ay, wapo kaya yung mga tiplada. Pero, sunod. Ay, nagkailangan kasi. So, hindi na siya sa kanang pag-apply na to sa kung saan ito pag-deliver. Paul's word about wives submitting to their own husband indicates that there is a tendency for wives to compare their husband with the husband of others. Ano yung problema karon? Nga mga asawa yun, i-compare ang ilang bala sa uban. May patusi. Bana ni kuwan, bugihan kayo, mauni-mauni, mauna-mauna. So, wala na, imuang bana. Ibig ka, imuang i-motivate ang imuang bana. No, sisters, mawala na yun siya gana. Hindi na siya punta. Yun na. If we are short of grace and do not live the light of God, we make a comparison. So, doon na yung mga comparison. So, inanay, pinanaka sa subtlety of Satan na madamage na ang married life. So, ako gani, kagang mag-ikot mga shortcomings, kagang mga failures. Pero, napanganta sa kanyo ng process ikaw na nag-learn pa sa kinabuhi sa kaminyoon. Walang kinabuhi sa kaminyoon, doon na siya mga magic words. So, may yung tag, I love you. Hindi na kayo sa chat, love you na. Narongsin. So, ngayon, kung makasala ka, ngayon, ikaw sorry. So, sa kami yun, bakit sa iyo na mga yung kasayo? Sa iyo lang yung sorry. Ang nakasala o ang nasadan? Ang atong prinsipyo, katong yung nakasala. May una nga, marayo o sorry. Pero, kung magulat na malunggay na. Depende na siya kung kinsay more na dunay tinubuan sa divine life sa magtiayon. Kung kinsay unang mo humble himself. Kaya kung magpakasanay tao garbo sa kaminyoon, wag yun na siya ay mahimo. Kaya kamino, hindi na niyo makainom na epekto lang ang married life. So, sa dagang mga panahon, kaya naaman ni nagpayo din sa tigumanan, basta namin mga misunderstanding, utog sa mahimo, dalion gadayon na ang pagsitin. Kaya may kanan na ilan may kabuk ni nga ani ni kabuya kauban na mo. Kunya, magisika kami sa mga igsuon. Kunya, magsangyaw sa Ebanghelyo. Na gini mayo ang mong relasyon, maipituhan ang buhat sa Ginoo. May maligog kining among mga kauban diri og diini kasabot. Makaibalo mo din na, isang pag-Ginoo istorya. Pero sa tinagdan ng daan, sa reaction ng daan, makaibalo mo din na. So, giginahanglan nga, mas maayo nga isitel kung doon ay mga misunderstanding o ang mga asawa ayaw din i-compare ang inyo umaabot nga
bana sa uban. Amen? So, ato na sa husband. Husbands, loving their wives. Amen? So, kasama na nato ni brothers. Yan Paul exhorts to love their wives. Policy of subjection is ruling. However, the apostle does not exhort husbands to rule over the wives, but to love them. Married life, religion is subjection, and the husband's love. The wife's subjection, that's the husband's love, constitutes proper married life and typifies the normal church life in which the church is subject to Christ and Christ loves the church. Amen. So, ang husbands, kita mga brothers, igugmaon din nato ang ato ang asawa. Di na nagpasabot ko sa'yo, makadungog ko sa pamilya ba nga himuon na lang nilang katabang ang ilahang asawa. Mao na lang kanan. Himuon nila nga mawitay hidlo sa balay, ibiga mo, kunya, i-workshop ka na, yano-yano nag-istorya, nga mao ni, yano-yano nag-sugo. Di ba ningon ana ang Bible? To love our wife is not to rule over them. But to love our wife, ato gid sila higugmaon ingon nga bahid sa ato ang lawas. So ang obligation sa wife mo subject sa kaugalingong husband. Pero ang obligation sa husband higugmaon man ang kaugalingon nga asawa. Sama sa pagigugma sa ato ang Ginoo sa iglesia nga iyahang gipakamatyan. So namo ang akong kinahigugma man ko sa ako ang asawa, wala nga dagang mga buluhaton namo nga buluhaton unta sa asawa nga ako'y naghimo. So nahigugma man ko sa ako ang asawa, ako'y maglaba. Di na nagpasabot nga under desire ko. Kundi akong ipakita nga kung saan man ako nga makuha ang iyahang pagsakit sa ako ba, kung hindi na ako mapakita nga ako ang pagigugma sa iyahang. So, dili ka pwede nga mo ingnon ka nga imong ipasubject ako sa katao nimo nga wala ko kay gihimo. So, doon ay mga daghan nga mga expression sa love na pwede atong ikapakita. Pero lagi sa bata, kaya hindi mo papahilom. Sa iyahan mo din sa mahilom, pero kung okay ang bata, kaya sa ako ang manuluhol ng igula. Pero other that, dagang mga butanga, ako'y naghimo, kaya mo man ay ako ang pagpakita sa pagigugman ako sa ako ang asawa, sa ako ang wife. So, hindi na nagpasabot brothers nga, ikaw maglungag, ikaw maglaba, ikaw maningid, ikaw manlimpyo, under desire na ka. Hindi na siya nagpasabot. Sa family life, sa married life, ikinanglan nga dunay maayo na relasyon ng bana o kasawa. So, wala nagpasabot kung na nagtrabaho ka, pambabae na. Ang importante nga, hihimo na nimo para pag-express sa pagigugma nimo sa imuhang kaugalingong asawa. Manang ako na silang ginahingnan ng mga babae din nga pangita tawon mo brother nga kung ugali mo sunod na mo sa kami nyo o kanang mula ba para sa inyo ha muluto para sa inyo ha pero kung inyo na lang itanan lisod na sa mga makabana mo o magsigirag lingkura ato bagsilpon magsigig mula kunya ikaw ang bakal asawa na puno na sa mga buluhaton sa balay na imuhang bana dili ho, 730 lang, dili mo tabag sa mga liyokon, murag lisod kayo na. Kunya, manapak pa. Ang uban, patira ng asawa, sumbago ng asawa, sagpao ng asawa, ako ba nilang giminyuan para inanaon. Brothers, ang atong asawa, sama siya mabahid sa atong lawas. Dili siya pwede angay na itong pasakitan. Pero dagang mga panahon na makapasakit mo kita istorya, pero i-settle down na yun. Ngayon ba yung tao ng pasaylo kaya di paginato ng mga ikayan na amang yun ay mga misunderstanding sa kinabuhi sa kami niyo.
So ang asawa na to, sumala sa Biblia, ikuha na siya sa gusto. Daplin, kilit sa tuwang kasing-kasing. Tuyo o alang para hinugmaon. Wala nang ikuha gikan sa tumpalad para sa paon. O dini ba sa tuwang kumo para sumbagon. O sa tuwang tiil para pakiran. Wala. Ikuha ang babae sa ato ang gusto para ang ato ang hinugmaon. Okay. So, kung magaling mo, sunod na kami nyo, ikuha mo, i-cancel mo daan. Pero kung magpa-cancel pa mo, sunod, pwede naman ko makatabang ka kay kaprasis naman ko o kuha lisensya sa pwede naman ko makapangasal, hindi makumpleto to. So, kung magpakasal mo, kung magpatabang mo, pwede naman mo magpatabang. Mo paning libre, may bayad na. Hindi lang, ano lang ninyo, ang mga papilis ninyo, sinumal, i-process lang ninyo, dahil ang pagpakasal, wala na. Kung gusto mo kulay kuwan, huwag mo i-video. Tabangan mo na mo, direktas iumanan. Design na lang ako gamay. Wala, kung gusto mo kuwan, ilang kayo ng bungga kayo na handaan. Kumain mo, kung mag-video, magpakasal mo, simple lang. Ayaw mo pangutang. Kaya musunod mo sa kami nyo, niya, nagkanagbuda ko kayong utang, kung bagay pagsugod, kakura kayong utang mo, inyong sa kuba. So, kung sa inaa. So, i-practice na mo sa church life, itabangan mo ng especially ng musunod sa kami nyo. Magpatutang sa mga offering, para nga mahap sa iba. So, mabot ang panahon na mag-process to, pwede na to, pwede ninyo doon na, doon na lang yung mga mabot ang panahon na susunod mo sa kami nyo. Ayaw na tayo ng bungga. Simple lang. Basta importante magulan na ang papel. So, wag lang ka sa nourishing. In verse 29, nag-ingon, for no one ever hated his own flesh. So, wala kayo nag-hate sa iyang kagalingon nga punon, but nourishes and cherishes it, even as Christ also the church. Ang pagigugma, pagpakita nato na pagigugma sa atong lawas, kay pag-nourish man o pag-cherish man. So, sa man ang pag-nourish, nourish siya ang pagpakaon. So, concerning physical nourishment, ikaw din nga ang wife yun, mooy magpakaon sa husband. According sa old nga mga concept nga ang asawa gyud mo digamo para sa bana. Unya, ingon din nga based ani nga pagtulunan, abnormal kuno kung ang bana mo maglungag para sa iyahang asawa. Pero karon sa bago, dili na siya abnormal kaya kinahanglan timbang man ang bana o asawa. So, ang pag-nourish niya ay nagpasabot na ang bana maoy musangka sa panginahanglan sa asawa. Physical na panginahanglan. So, yung physical na panginahanglan, ang mga need, sama sa bugas, pagkaon, gatas. Kung ngayon mo, brothers, kung aminyo mo, pilihan itong bai na dili materialistic. Kaya kung aminyo galing mong materialistic, unya, dili po maayo ang iyong trabaho. Kung di mo magtinarong karon, di mo makaw mag-eskwela. Kung di mo makaw mag-eskwela, natural ang iyong trabaho, musweldo ra mo kagrihan ni adlaw. Unya, aminyo pag di mo materialistic, ang lipstick, kag 500. Ang make-up, mahal. Sige lang order sa Lazada, Shopee, TikTok. Unya, wala kayo ka-nourish. Wala kayo katagpo siyang panginahanglan. Subugot, kay materialistic man. Unya, hindi pa yun nabuhi sa Ginoo. Problema yun. Napuga kayo yung problema. Unang, brothers, inuhang na ninyo nga ang inyong muabot na pangasawon, kanag yung buhig din po sa Ginoo. Na dili po materialistic.
Kaya ikaw makontinto lang sa mga butang kunon sa ina. Kaya ang termino nga suffice. Ang termino nga suffice, kung sa hapon pa na siya, ang itason mo kay Rihanna ko. Kailangan ko itason niya. Kailangan ko imalong nga di kaabot, di ba kung maikot ka lang kay Mubukan, nagabili naman ko, ubus kami sa tuhod. So ako buhaton, para mag-ligo ko sa buwan, hapon, malong, matikong-kong ko. Walang suffice. Kulun sa inaa, more pa ibukan. So, unta, ang inyong inyuan, brothers, kaya tulun lang musukol po sa kalisod. Hindi lang munawa tulun saan, naa sa kadagaya. Ayaw itong materialistic. Kung nadagagin, sino, i-consider yun. Before mo, may mo, dagang mga idarana, nga mga ninyo, nga pwede nyo kadukulan na, kung ayaw mong tambal dito, pinunanan nyo yung kanta. Hindi mo, kung may mo ilista niyang characteristics, para na inyo na ipakikambit, pinunanan nyo yung iya, pinunanan yung iyahang virtue, niya, samot na. Dagang mga butang ngayon i-consider para hindi kami nyo, hindi mo ma-problema. Amen? Kailangan nga, pero mo man mag-iswila kay kung sa sangkap ninyo sa inyong pamilya kung hindi mo mag-iswila. Karon mahal na kayo. Ay bugas ang 20 pero nalimaw ang biga. So, magpagdadong tag 40 kapin, tag 50 na kilo. Kunya, asukar pa. Pero kung kulang karon, ang kaon na to, kanang hapsay-hapsay lang na kaon, siguro ibutan na nato kanang 100 sa usa ka kaon, sa usa ka kananan. Okay na siya. Now, tulong mo sa duha mo 200. Ang usa ka kananan. Nga, tulong ka kananan, 600 ang adlaw. Napay balay, kuryente, tubig, wifi, load. Kumain mo, karoon na bilang yung pag-isita. Para kung makatrabaho mo, maayong trabaho. Kaya yung sukabol ng trabaho na makasangka sa inyong paginahan. Dayon, sa diyan ang mag-iayon, doon ay mga kabutang timanan sa mag-iayon. Diligent, faithful in offering, tithes and offering. O ginay nyo na maginumanon mo sa mga tithes and offering. O wise in spending. Kung ang imuhang abot, ang imuhang kita sa usa ka adlaw, mo minimum ka karon og naman siguro sa mga 600. Ilang minimum karon sa gobyerno? 510. So, kinahanglan ang imong gasto sulod sa usa ka adlaw, dili yung taong mo exceed sa 510. Kinahanglan wise spending yun. Mao ginay kay usaon man ang faithful ka sa paghalad sa mga tithes and offerings. Kunya dili ko ka wise sa paggasto. Di gyapon ka kalito. Kami sa akong asawa agad ni before mi nagbinyo nag-inuha dito may galit kay naay mga itambag sa ako nakapalit ko og yuta duha na kabuok nga ang isa kay 200 square meter. So, ito lang sa balayan. Kaya nakapalit ko din sa ubos. So, kuhaan po mga, wala po siguro, kunangin ko na kape. Pero pwede na mabalayan kung kapan ng tingan. Na-acquire ko na ako na ulitaw ka. Ngayon, nakakuha kong SS. Ngayon, Felher. Ngayon, nagkuhan ko buog. Kung siguro ako nakuha, Dream Life Insurance. So, sa lakod, before ko nakasunod ng Panginoon, nanapay mga na-establish na mga asset. Ngayon, nakabuhi po ko o pila ko kung baboy na to, nakabuhi kanding. Pag ninyo na mo, ako itong kuhaan itong baboy na mo, naihaw. Ang kanding ko, naihaw. Pagila lang itong isa ka buo na bayi na kanang kuhaan yun. So, sa lahat ko,
before ka musulod sa kaminyoon, ikaw yung ikuandaan, i-consider ang daghang mga buta. Hindi ka musulod sa kaminyoon na ang uban imong pag-isubon. Ang ginikanan ba kaya? O mag-solicit ka. So, kinanglan nga, doon lagi kay andam na lang. So, ini kaminyo na ako na may nanay o sangkat ang natuang samanaan ato ang asawa na yun mga anak. So, lungan na natubasa ang cherishing. Askan? Cherish is to nurture with tender love and foster with tender care. This is the way Christ cares for the church as his body. To cherish something is to care for it deeply and tenderly. It is to soften it through tender warmth. For example, the mother bird softens baby birds with the warmth of her body as she holds them under her wings. Under her embrace, the little birds are warm tenderly, clinging from the loving embrace of the mother's body. Softens and warms the whole below. Sometimes wives and mothers, they may not argue with their husbands or even be angry with them, but they may become cold. They may use coldness as a weapon to subdue their husbands. At such time, a husband should tenderly warm and soften his wife. Thus a mother bird warms her baby birds by embracing them. This is cherishing. A brother who by grace and in love cherishes his wife, in this way will surely be a good husband. The warmth of grace is such cherishing is not boring others. It is the loves their heart. By warmth is grace is softens the whole earth, and loves our heart. Lord tender love for his body. So, ang cherishing daw, sama siya sa isok na itugnaw, na imuang sama sa inahin na ihagikupuan para nga mainitan ang itugnaw na isok. So, yun na ang pag-cherish sa bana sa usa asawa. So, nako'y practical nga kasi nakian, practical ni siya. Sorry, pero dili siya bastos. Kaya na mag-trabaho sa mag-iayon lang. So, example na siya sa cherish. Kaya na siya mabutang. Kaya naman, ingon din sa first line, husbands should also love their wives as their own bodies by cherishing their wives. Dunay paginahanglan sa asawa o dunay paginahanglan sa bana. So, kanang kabutang, inside marriage, dili na siya hugaw, dili na siya agli nga butang. Mura na siya o mag-drive ka nga nakay-lisensya. Pero kung mag-drive ka nga walay lisensya, unsa man na? Illegal na siya. Pero kung buhaton ni mo na inside marriage life, dili na siya illegal. Sa Hebrews magaling, it is holy, balaan na siya, sumala sa panglantaw sa atuang Diyos. Pero beyond sa scope, sa kaminyoon, gitawag na siya og sin, immoral sin. So, unta, sisters, ini, paano siya ka na heart to heart ba? Ayaw din ninyo isumiter ang flag sa bataan. You should buhaton ninyo na ikip ninyo ang inyong pagkaikaw sa i-prepare sa Diyos na inyong bana. Himuon mo na nga gift nimo sa panahon nga maminyo na mo o musunod na mo sa kaminyo. So, inside sa kaminyoon, kaya siyang butanga, dili na siya sala. It is holy, balaan. Yung pagkabuhaton sa magtiayon. Pero outside of marriage, kaya siya sala. Kung dalaga o kulikawong, itawag na siya o fornication. Pero kung dunay ninyo sa two parties, itawag na siya o adultery.
So, makita na to nga sama sa ikukuha niya niyang piso sa mainit niya nga lawas. So, itinangga na. Need na siya sa kaninyo. Pero doon na pinadungan ba? Istorya ninyo. Lahi ko kay o dili mo sunod ang akong asawa, di naman kumagain ang akong buhok. So doon ay mga bana nga basta dili kani sugdan sa ilang asawa, bubot ng yun, may nunggan sa away. So sa Corinthians, silingon nga ang atong lawas, once ka mag-inyog na ta, dili nakita ang kagiya. Ang kagiya sa imong lawas, babae, mauna ang lalaki. O ang kagiya sa lawas sa lalaki, mauna ang babae. So kung magkilanglan, imo na siyang itugyan, ihatag. Except lang ha, kung magkauyon nga, magkampo, magpuasa, o doon na ba'y sakit sa panglawas. Wala na ang exception sa Bible. Maliban na kung ikinanglan sa both parties, ilahan ng i-fulfill. Kaya usually sa mga problema, yun ang ikan. Medyo, hindi siya maayo paminawon pero praktikal. Kaya mga nagbulag na pamilya karon ano man na kahit mga kwartahan, mga abungan pa, kasama yung pagkabutan, ano man lagi ang mamita mga third parties. Tumikan kay dili matagbo ang ilahang kana mapanginahanglan. So, kung maminyo na mo, ginagawa niyo ay siya anong yun na lang, pwede mo magpa-cancel para nga mo mong kabangan aning utang. So, di na pwede na ito ininong kaya usually, mo pwede mga problema karon kana nga utang. So, husband, itugmao na to ang atong asawa, i-nourish na to ang atong asawa, o i-cherish ko na to ang atong asawa. Dahil sa mga wives, inalan na, musabit mo sa kaugalingon ninyo nga, musubject mo sa kaugalingon ninyo nga, bana. Kung sa iyo nani ka, matawag na to nga, dili good dalim ang marriage life. Dagang mga adjustment sa kinabuhi, dahil wala mo libro nga nagingon nga, kung saan mo nga mahimo nga maayong bana o mahimong asawa, mahimong asawa, kana makatunan nimo kung musulod na ka sa kinabuhi sa kanila. So, marag hindi na kataman, sabi mo, sa'yo, oras, zonsi na? No, 31. Malikot na mo or sharing sa mo? Kaya pa? Sige, malikot ko na lang daan, layon, balik na lang, hindi na lang ang sharing. Amen. Ang ibig mo nyo. Asal siya.